Luka Doncic, hindi pa rin prioridad ang kontrata sa Lakers habang papalapit ang Eurobasket bagamat eligible na siyang pumirma ng malaking contract extension simula August 2, tila hindi ito ang pangunahing iniintindi ngayon ni Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic. Sa halip, nakafocus pa rin siya sa kanyang obligasyon sa national team ng Slovenia para sa nalalapit na Eurobasket tournament ngayong summer. Ayon kay NBA insider Mark Stein, babalik si Doncic sa United States sa mga susunod na araw para sa matagal nang nakaschedule na Jordan Brand promotional tour para sa kanyang signature sneaker line. Ngunit agad din siyang babalik sa Europe para sumali sa national team ng Slovenia pagsapit ng unang bahagi ng August bilang paghahanda sa Eurobasket. Inaasahang magsisimula ang kampanya ng Slovenia sa August 28 sa Katowice, Poland, kasunod ng pagbubukas ng torneo sa August 27. Ang group stage ay hahatiin sa 4 na lungsod: Katowice, Tampere, Finland, Riga, Latvia at Limassol, Cyprus. Habang sa Riga gaganapin ang kabuuan ng 16-team elimination bracket. Tatagal ang torneo hanggang September 14, mahigit 2 linggo bago magsimula ang training camp ng Lakers. Bagamat may ilang espekulasyon na maaaring maantala ang pagpirma ni Doncic sa extension dahil sa kanyang international duties, hindi ito ikinabahala ng ilang analysts. Matatandaan na noong 2021, hindi rin siya agad pumirma sa extension sa Dallas Mavericks hanggang matapos ang Summer Olympics, kaya inaasahan ding maaaring pumirma siya sa Lakers sa kalagitnaan ng September. Samantala, nananatiling mataas ang tensyon sa Lakers front office lalo na't pinakawalan nila sina Anthony Davis at Max Christie para makuha si Doncic noong Pebrero. Kasunod nito, nadagdagan pa ng mga bagong piraso ang roster gaya nina DeAndre Ayton, Marcus Smart at Jake LaRavia. Ayon sa mga ulat, nabahala si LeBron James sa umano'y special treatment kay Doncic, kaya't kung hindi rin ito pipirma ng extension, posibleng sumabog ang sitwasyon sa loob ng Lakers organization. Samantala, isang bagong kabanata ang binuksan ng Los Angeles Lakers matapos nilang opisyal na pirmahan si Augustas Marciulionis, ang anak ng basketball legend at Hall of Famer na si Sarunas Marciulionis. Ang 23 years old na guard ay hindi napili sa 2025 NBA draft, ngunit binigyan pa rin ng pagkakataon ng Lakers na patunayan ang sarili sa pamamagitan ng isang Exhibit 10 contract kasama sina RJ Davis, Eric Dixon at Arthur Kaluma. Si Marciulionis ay nagtapos ng kanyang buong collegiate career sa St. Mary's kung saan nagpakitang gilas siya bilang isa sa mga leader ng team. Sa kanyang huling season, nagtala siya ng average na 14.2 points, 3.1 rebounds, 5.9 assists at 1.3 steals per game. May shooting percentage siyang 44.6% mula sa field at 34.7% mula sa 3-point range sa loob ng 35 games. Ayon kay Jonathan Givony, hindi nakasali si Augustas sa pre-draft process dahil sa isang foot injury, ngunit inaasahang magiging fully healthy siya simula late July. Kilala siya bilang 2 beses na naging WCC Player of the Year at may matatag na basketball pedigree dahil siya ay anak ni Sarunas Marciulionis, isa sa mga pioneer ng European players sa NBA at bahagi ng Basketball Hall of Fame. Si Sarunas ay dating NBA star mula Lithuania at isa sa mga unang nagpakilala ng Eurostep sa Amerika. Ang kontratang Exhibit 10 na ibinigay kay Augustas ay nagbibigay daan para makipagkompetensya siya sa Lakers training camp. Maaari rin itong i-convert sa two-way deal o kaya ay makakuha ng bonus kung pipirma siya sa South Bay Lakers at mananatili roon ng hindi bababa sa 60 days. Ang ganitong galawan ng Lakers ay hindi na bago. Ilang beses na silang nakapagturo at nakabuo ng kalidad na NBA players mula sa mga undrafted prospects tulad nina Austin Reeves at Alex Caruso. Ngayon may bagong pangalan na ring pwedeng sumunod sa kanilang yapak, Augustas Marciulionis. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba may chance si Augustas na magtagumpay sa Lakers tulad ng kanyang ama?